So, hi mga Kaps, kumusta kayo? Sana sa buting kalagayan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Ha? Nalito na tayo. So, ito po, mainit-init ngayon nga ang nangyayari sa ating bansa. Bakit nga ba? Nagkakaroon ng kakaibang mga plano dahil ang ating presidenteng BBM gustong makipag-negotiate. Ito naman si VP natin na Sara Duterte against dito sa ginagawa ni BBM. So, saan ba tayo? Ano nga ba ang opinion ng ating mamamayan, Pilipino? Comment down below kung ano masasabi nyo, kung alam nyo na ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, sa issue na ito. Kasi ito, the post ng Inquirer, just in, Vice President Sara Duterte criticized President Ferdinand Marcos Jr. to pardon rebel groups. Oh, 'di ba? Ipa-pardon nga daw ni BBM ang mga rebel groups. She also says that the government joint statement with the NDFP to resume peace talks is an evil agreement with the devil. Para kay VP Sara, ang pakikipag-usap, pakikipag-negotiate ng mas maganda o mapayapang paraan, hindi daw maganda dahil para tayo nakikipag-negotiate daw sa demonyo na sinasabi. Para sa akin, tingnan muna natin kung etong ginagawa ng ating presidente na si BBM ay maganda ba o eto muna ba ang solusyon bago tayo humanap ng iba pang solusyon. Nagigets nyo ba ako? Ito muna ang first steps. Kung madadaan natin dito, mas mabuti. Para mapayapa lang, walang away, walang gulo. Tama ng gera, di ba? So, ito na nga, ang masasabi ko dito, ay kung ito ang pinakamapayapa o itong pinaka best way, why not, di ba? Why not? Pero nga, ito na nga, nagkakagulo. Comment down below sa comment section kung anong opinion nyo dito. Agree ba kayo sa desisyon ng ating presidente o sa gusto mangyari ni VP Sara? Comment down below, kamahiya, comment yan. Pero nga, dito sa nangyayaring ito, ang ating House Speaker na si Martin Romualdez ay mas gusto ang plano ng ating Presidente BBM na makipag-negotiate tayo muna, makipag-usap, ng mapayapang paraan. Kasi nga, sawa na rin ng tao sa away, sa gera, at marami na rin na namatay, nasaktan. Kaya tama rin ang desisyon ni House Speaker Romualdez. At sabi nga dito ni House Speaker Romualdez ay, the path to peace is often complex and challenging, but it is a journey worth undertaking for the future of the Philippines. Nagigets ba? Mahirap man itong peace talk o kung ano man ang gusto mo tawagin dito, pero sa dulo, ang makikinabang, yung mga kapwa natin Pilipino, tayo. Yung mga anak mo, anak ng anak mo, yung future ng Pilipinas na nakasalalay sa negotiation na ito. Nagigets ba ako guys? Mga Kaps, nagigets ba? So, para sa akin, tama ang sinabi dito ni House Speaker Romualdez na this is the best way sa ngayon na nakikita ko. Kaya panig ako. Tama, panig ako kasi ba tayo may kipag-away? Kung pwede naman natin madaan muna sa usapan. Step by step. Huwag tayo muna huwag tayong mataas ang pride. Minsan, sa nakakarami ka pa rin talaga makikinig. So, makikinabang bang mas marami dito sa pakikipag-uusap na to? Marami bang makikinabang? Mabuti ba ito sa kalahatan? Yan ang mga dapat isipin. Hindi yung mga pangsariling interest lang. Overall na nangyayari ngayon, ang naiisip ko is si House Speaker Romualdez ay parang iniisip niya yung future ng ating bansa, ang future ng mamamayang Pilipino. Sino nga ba makikinabang sa nangyayaring issue na ito na nakikipag-negotiate tayo? Nakikipag-negotiate tayo sa peace, hindi sa war. Yan ang point dito ng House Speaker
natin na si Martin Romualdez. Ano ang masasabi niyo dito mga Kaps? Comment down below. Basta sa akin, maganda ang first step. First step ito, nakikita kong first step ito sa mas maganda pang mga mangyayari sa mga ilang buwan, ilang taon na mangyayari sa ating Pilipinas. Maraming salamat, PJTV. Sa susunod ulit na video.